Samantala, inilatag ng mga ahensya ng pamahalaan sa Senado ang mga hakbang para matugunan ang epekto ng krisis sa Middle East. Ito ay sa pag-arangkada ng pagdinig na itinatag na komite na layong bumuo ng konkretong hakbang sa mga hamon na tatama sa bansa. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Trixie, nagsimula na nga ang Protect Committee dito sa Senado na talakayin kung ano ang mga magiging konkretong plano ng gobyerno sakaling tumagal pa ang sigalot dito sa Middle East. Pero tiniyak naman ng mga ahensya ng pamahalaan na magiging tuloy-tuloy ang pag-aasikaso sa mga OFW na apektado ng sigalot, pati na rin ang paghahanap ng supply ng langis para sa bansa. Sa pagdinig, unang tiniyak ng Department of Migrant Workers, patuloy ang pagproseso ng repatriation sa mga Pilipino sa mga bansang apektado ng sigalot sa Middle East. Sa tala ng DMW, umabot na sa higit 2,000 Pilipino ang naproseso ang repatriation at 1,837 naman ang sinagot ng gobyerno ang tiket pauwi ng bansa. Meron po tayo ngayong mga ilang repatriation requests na na-process. Sa kabuuan, mga 2,630 ang natulungan natin in one way or another, pre- or post-repatriation assistance. Of this number, 1,837 nabigyan ng government-funded tickets. Yung 1,837 are mainly covered by the charter flights. Naman ang mga Pilipinong nasa Middle East pa rin at hindi pa handang umuwi sa bansa, nagbibigay din ng tulong medikal ang DMW. Sa kabuuan, 16,660 na ang natulungang Pilipino sa gitnang silangan. Ang Department of Foreign Affairs naman, bukod sa pagtulong ng mga embahada sa proseso ng repatriation, nakipagpulong na rin daw sa ASEAN para sa pagtiyak ng supply ng langis sa bansa. As chairman of the ASEAN, I convened the ASEAN Foreign Ministers meeting twice, on March 4 and an emergency meeting on March 13. On March 13, which is actually geared towards this issue of the petroleum needs of not only of each and of the whole of ASEAN, we touch on the very important aspect of what there was an energy ministers meeting held last December, and during that meeting, they came up with this ASEAN, which nabanggit niyo po, is the ASEAN Framework on Petroleum Security or APSA. Pero tiniyak din naman ng Department of Energy sa ngayon may sapat na supply ng langis. May 46 days pang buffer stock para sa diesel, may 53 days sa gasolina. Mayroon daw kasing deliveries na dumating sa Pilipinas mula China, Japan at South Korea at inaasahang may mga darating pa. Medyo mababa lang ang supply ay ang LPG. Pag tinignan nyo, medyo malapit na tayo sa tank tops ng diesel at gasoline. This takes into account yung nabili na, nasa dagat na at papunta na sa Pilipinas. Confirmed in transit orders. We talk to all of the ambassadors here to ensure that yung existing contracts, yung na-order na in place, ay wag pong tamaan ng any sort of export ban. And in fact, kaya medyo gumanda yung inventory. May deliveries na dumating from China, South Korea, Japan. Yung usual suppliers natin are still coming in. That's why yung pinakitang inventory is relatively high. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, isa rin sa pangamba ngayon ng publiko ay ang posibleng brownout dahil sa taas presyo ng langis. Pero tiniyak ng DOE, hindi mawawala ng kuryente ang bansa. May chance ba na dahil sa tumataas na presyo ng gasolina at diesel na magkaka-brownout tayo? Ang alam ko hindi, di ba? Kasi magkaiba siya. Can you answer it on the record, please? Yan ang iniisip ng mga tao ngayon. Hindi po dahil sa oil crisis kung magkakaroon ng brownout sa inyo. Okay. Baka po tatamaan yung wire pero hindi po dahil sa oil crisis. Okay, so we are assuring the public na itong krisis sa presyo ng diesel at gasolina hindi magdudulot ng malawakang brownout. Correct?
As of now, no po. Trixie, kanina ay napag-usapan nga ulit sa pagdinig ang panukalang batas na ipinasa dito sa Senado hinggil nga sa suspension sa excise tax. Matatandaan na ito ay napirmahan na ni Senate President Vicente Soto III kagabi at hinihintay na lang ang pirma mula sa Kamara. Pero pinag-uusapan kung kakailanganin din ba ng suspensyon o pagbawas sa VAT o value added tax sa langis para nga maging mura yung singil ng gasolina o mga pump prices para sa ating mga consumer. Samantala kanina ay inilatag din naman, Trixie, ng Department of Agriculture ang posibleng pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka, pati na rin mangingisda. Inaasahan na sa April o sa unang linggo ng Abril ay mamamahagi na ng tulong ng ang Department of Agriculture na sa higit 4 million na mga benepisyaryo. At pati na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ay kinakalap na rin ngayon ang listahan para naman sa mga tsuper na pwedeng bigyan ng ayuda sa labas ng Metro Manila dahil sa ngayon nga ay nasa Metro Manila pa lang ang pamamahagi ng ayuda o fuel subsidy para sa mga tsuper. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Trixie. Alright, maraming salamat, Luisa Erispe.